Sa mata ng lahat, si Wilma ang pinakamagandang halimbawa ng tagumpay at kagandahan. Siya ang campus queen ng kanilang paaralan, hindi lamang dahil sa kanyang napakagandang muka, makinis na balat at makikislap na mata, kundi pati na rin dahil sa kanyang talino, galing sa sining at ang yaman na nagbigay sa kanya ng lahat ng nais niya. Ang bawat mag-aaral ay nagnanais na maging katulad niya. Ang bawat guro ay itinuturing siyang huwara ng kabutihan at disiplina. Ang kanyang mga damit ay laging maayos, ang kanyang ngiti ay laging sariwa, at ang kanyang pag-uugali ay walang bahid ng kahit anong kapintasan. Walang sino man ang naghinala na sa likod ng kanyang makintab na panlabas, may isang madilim at mabigat na sikretong naghihintay lamang na sumabog at wakasan ang lahat ng kanyang itinayo. Mayroon siyang kasintahan, si Ray, ang lalaking lihim na kanyang minahal at pinili na maging kasama sa kanyang buhay. Si Ray ay gwapo, matalino at tila akma sa bawat aspeto ng pagkatao ni Wilma. Sa simula, ang kanilang relasyon ay tila isang perpektong kwentong pag-ibig. Magkasama sila sa mga paglalakbay, magkasama sa mga proyekto, at magkasundo sa halos lahat ng bagay. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at pagmamahalan, may isang katotohanang magbabago sa takbo ng kanilang mundo magpakailanman. Dumating ang isang araw, napansin ni Wilma na may kakaiba sa kanyang katawan. Nawalan siya ng gana sa pagkain, madalas na nahihilo at ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki nang hindi maipaliwanag. Sa takot at pag-aalala, nagpatingin siya sa doktor at doon, nabunyag ang katotohanang hindi niya inaasahan. Siya ay buntis. Ang mga araw na sumunod ay naging panahon ng matinding takot at pag-iisip para kina Ray at Wilma. Alam nilang kung malalaman ng sino man ang katotohanan ito, ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang kanilang kasikatan at ang kanilang respeto at ang kanilang perpektong imahe ay tuluyang mawawala. Ang isang buntis na estudyante ay itinuturing na kahihiyan sa paaralan at sa kanilang pamilya. Ang pangarap na maging isang tanyag at matagumpay na tao ay magiging alaalang hindi na muling mabubuhay pa. Sa gabing iyon, nag-usap sila sa isang liblib na lugar. Ang ilaw ng buwan ay pumasok sa pagitan nila, ngunit sa halip na magbigay ng liwanag, tila lalo lamang itong nagpatingkad sa kanilang pag-aalala. Umiiyak si Wilma habang si Ray ay nakaupo ng tahimik, nakayuko at tila nag-iisip ng solusyon. Anong gagawin natin, Wilma? Tanong ni Ray, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kapag nalaman nila, mawawala ang lahat sa atin. Ang pamilya mo, ang pangalan natin, ang lahat ng inaasahan sa atin. Nagpahatid ng luha si Wilma at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at depresyon. Wala tayong ibang pagpipilian, Ray. Kailangan nating itigil ito. Kung hindi, wala na tayong magiging kinabukasan. Sa loob ng mahabang oras, pinag-usapan nila ang lahat ng posibleng pwedeng gawin. Ngunit ang takot na mawala ang kanilang katayuan at ang kanilang pangalan ang naging dahilan upang magpasya sila sa isang bagay na marumi, malupit at labag sa lahat ng batas at moralidad. Sa isang gabing malakas ang ulan at madilim ang paligid, nagtungo sila sa isang lumang bahay na matatagpuan sa gilid ng gubat. Ang bahay na ito ay matagal ng abandonado, puno ng lumang gamit, alikabok at amoy ng pagkabulok. Ang hangin ay humahagupit sa mga sirasirang bintana at ang tunog ng ulan ay tila nagsisilbing tagapakinig ng kanilang masamang plano. Nang makapasok sila sa loob, naramdaman nila ang lamig na tumatago sa kanilang mga buto. Ang dilim ay tila may buhay na parang nagbabantay sa kanilang bawat kilos. Wala silang dalang doktor, wala silang gamot, at wala silang dala na sino mang makakatulong sa kanila. Ang tanging mayroon sila ay takot, depresyon at ang mga bagay na kanilang dinala upang isagawa ang kanilang masamang plano. Umupo si Wilma sa isang lumang silya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at sa matinding nararamdamang sakit. Si Ray ay nakatayo sa harap niya. May hawak na matalim na bagay at ilang lumang tela na inihanda nila para sa inaasahang mangyari. Hindi ko kaya, Ray. Bulong ni Wilma, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa pag-iyak. Baka mamatay ako. Baka magkasakit ako habang buhay. Kailangan nating gawin to, Wilma. Sagot ni Ray, ang kanyang muka ay seryoso at walang kahit anong pag-aalinlangan. Wala tayong ibang paraan kundi matapos na to. Makakalaya tayo at maibabalik ang lahat sa dati. Nagsimula ang gawain.
Sa pagitan ng iyak at paghihirap, sinubukan nilang alisin ang sanggol mula sa sinapupunan ni Wilma. Ang bawat galaw ay nagdulot ng matinding sakit na parang hinihila ang kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy ng mabilis, mainit, makapal at mapula. Natamalsik sa sahig, sa mga pader at sa mga damit nila. Ang amoy ng dugo at laman ay nagsimulang punuin ang buong bahay, isang amoy na hindi malilimutan ng sino mang makakaranas nito. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, narinig ni Wilma ang isang tunog, isang mahina, malambot at malungkot na tunog, ang iyak ng isang sanggol. Ito ay isang parang hininga ng buhay na nagpapatunay na mayroong nilalang na nilikha nila, mayroong buhay na kanilang pinipilit na patayin. "Pakinggan mo, Ray! May iyak! May buhay na siya!" sabi ni Wilma. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at awa. Ngunit ang takot ni Ray na mawala ang lahat ay mas malaki pa kaysa sa anumang awa. Hindi niya pinansin ang iyak na ito. Sa halip, mas pinalakas pa niya ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyang mailabas ang maliit na katawan ng sanggol mula kay Wilma. Nang makita nila ang katawan, pareho silang natigilan. Ang sanggol ay maliit pa, balot pa ng kanyang laman at puno ng dugo. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakaway-kaway na parang humihingi ng tulong. Ang kanyang maliliit na mata ay nakadilat na nakatingin sa kanila at ang kanyang bibig ay bumubukas-sara na parang nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Sa halip na damayan ito at bigyan ng pagkakataong mabuhay, ang takot at kasakiman ang naghari sa kanilang isipan. Kinuha ni Ray ang isang mabigat na bato na nakahiga sa tabi nila. Tumakip ang dilim sa kanyang isipan at ang tanging nasa isip niya ay tapusin na ang lahat upang makalaya sila sa takot. Ibinagsak ni Ray ang bato sa inosenteng sanggol. Ang tunog ay bumungad sa buong bahay. Hindi tumigil si Ray hanggang sa ang maliit na katawan ay tuluyang hindi kumilos. Ang dugo ay tumalsik sa mukha ni Wilma, sa kanyang buhok at sa kanyang buong katawan. Ang amoy ng laman na nababasag ay naging matindi na parang sumisira sa kanilang mga pandama. Nang tuluyang tumigil ang lahat, tumingin si Ray sa katawan ng sanggol. Walang emosyon sa kanyang muka. Tila tapos na ang isang gawain lamang. "Tapos na ito," sabi niya. "Wala na siyang buhay. Wala na tayong dapat ipag-alala." Itinapon nila ang katawan sa ilalim ng sahig ng lumang bahay. Tinakpan ito ng mga dahon, lupa at mga lumang kahoy upang hindi ito makita ng sinuman. Pagkatapos, tumakbo sila palayo. Anila'y nagdadala ng isang sikretong mas mabigat pa kaysa sa anumang bato at isang kasalanan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Akala nila ay matagumpay nilang naitago ang katotohanan. Akala nila ay maililibing nila ang lahat ng kanilang ginawa kasama ng bangkay ng sanggol. Ngunit nagkamali sila. Dahil ang isang sanggol na namatay sa kamay ng kanyang mga magulang at pinabayaan at itinapon, ay hindi nagtatapos ang kanyang buhay sa pagkamatay. Mayroong kapangyarihan, mayroong galit, at mayroong paghihigante na hindi mapipigilan. Ang batang iyon ay magbabalik, hindi bilang isang inosenteng nilalang, kundi bilang isang nilalang na puno ng galit, sakit, at pagnanais na maghigante sa mga naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Lumipas ang ilang araw. Sa simula, akala nila Wilma at Ray ay okay na ang lahat. Nabalikan nila ang kanilang dating gawain. Nagpakita sila sa paaralan na parang walang nangyari at ipinagpatuloy ang kanilang mga gawain na parang isang magandang pangarap lamang ang kanilang pinagdaanan. Ngunit nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Nagsimula ito sa mga tunog. Sa gabi, kapag lahat ay natutulog at tahimik na ang paligid, may maririnig silang tunog, isang mahina, malungkot at puno ng sakit na tunog, ang iyak ng isang sanggol. Minsan ay galing ito sa ilalim ng kanilang kama. Minsan ay galing ito sa loob ng mga dingding ng kanilang bahay. Minsan ay parang nasa tabi lang nila. Parang may isang maliit na nilalang na nakatago at pinapanood lang sila sa bawat oras. Akala nila ay imahinasyon lang namang ito. Akala nila ay nababaliw na sila dahil sa bigat ng kanilang ginawa, ngunit lumala ang mga pangyayari. Isang gabi, habang sila ay magkasama sa kwarto ni Wilma, biglang bumukas ang bintana kahit walang hangin. Ang mga kortina ay umiihip ng mabilis at ang malamig na hangin ay pumasok na parang may buhay. Ang ilaw ng buwan ay sumisilip sa loob na nagbibigay ng isang malabo at nakakatakot na liwanag sa buong silid. Bigla silang nakarinig ng tunog ng paggapang, isang tunog na mabagal, mabigat at parang may maliliit na paa na tumatahak sa sahig. Dahan-dahang may lumitaw mula sa dilim, isang nilalang,
isang sanggol. Ang kanyang anyo ay hindi katulad ng isang normal na sanggol. Ang kanyang balat ay kulay abo at maputla, puno ng mga gasgas, sugat at mga marka ng pinsala. Ang kanyang katawan ay maliliit, ngunit may isang bigat na kapangyarihan na hindi akma sa kanyang laki. Ang kanyang ulo ay wala sa tamang posisyon. Pumipilipit ito sa isang kakaibang anggulo, durog at may mga bakas ng mga pinsalang nagmula sa malupit na pagkapukpok sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang puti, puro itim at maningning na parang uling na nagliliyab, na nakatitig ng direkta sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng bawat kasalanan, nakakakita ng bawat takot at nakakakita ng bawat bagay na itinatago nila sa kanilang mga puso. Ang kanyang bibig ay napakalawak, mas malaki pa sa laki ng kanyang muka at puno ng matatalim na ngipin na parang karayom at kutsilyo. Mula sa kanyang bibig ay tumutulo ang malapot at maitim na laway na tumatalsik sa sahig at nagiiwan ng mga markang parang nasusunog. Nang makita nila ang nilalang na iyon, parang tumigil ang oras. Ang kanilang mga kalamnan ay tumitigas at ang takot ay bumalot sa kanilang buong katawan na parang isang mabigat na telang hindi nila matanggal. Pa, isang boses na parang bakal na kinikiskis, parang lupa na nadudurog at parang mga patak ng tubig na tumatama sa bato. Ito ang boses ng sanggol, puno ng sakit, galit at paghihinagpis. Anong meron? Anong meron dito? Tanong ni Ray. Ang kanyang boses ay nanginginig ng malakas at ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan ang panginginig. Sino ka? Ang tiyanak ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay may matatalim na kuko, mahaba at makapal na parang mga talim na handang sumugod sa anumang oras. Ako? Ako ang inyong anak, sagot ng tiyanak. Ang kanyang boses ay lumalakas ng kaunti at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanilang mga puso. Ako ang inyong itinakwil. Ako ang inyong pinatay. Ang inyong itinapon sa ilalim ng lupa. Hindi na nakasagot si Wilma. Ang kanyang mga luha ay tumulo ng mabilis at ang kanyang katawan ay nanginig ng napakalakas na parang may kumakalog sa kanya mula sa loob. Bakit? Tanong ng tiyanak at ang kanyang boses ay biglang naging malakas na parang sumasabog ang mga dingding ng silid. Ang hangin ay naging malamig na parang yelo at ang usok ay nagsimulang umusbong mula sa kanyang balat na nagdadala ng amoy ng bulok na lupa at dugo. Anong nagawa ko upang hatulan ninyo ako ng kamatayan? Bakit ninyo ako itinapon na parang basura? Bakit ninyo pinili ang inyong sariling pangalan kaysa sa buhay na ipinagkaloob sa inyo? Napaatras sina Wilma at Ray hanggang sa madampi ang kanilang likod sa pader. Hindi sila makagalaw, hindi makapagsalita at hindi makaisip ng anumang sagot. Ang takot ay sumakop sa kanilang isipan na parang may malaking kamay na pumipiga sa kanilang mga puso na nagpipigil sa kanila na huminga. Akala nyo ba ay makakalimot ako? Bulong ng tiyanak at dahan-dahan nitong naglalakad papalapit. Ang bawat hakbang nito ay nagiiwan ng mga bakas ng itim na sunog na sahig at ang tunog ng kanyang mga kuko na kumakaskas sa kahoy ay parang kutsilyong tumutusok sa kanilang mga tenga. Akala nyo ba magiging payapa ang aking pagkamatay? Akala nyo ba ay matatapos na ang lahat ng ilibing ninyo ako sa ilalim ng lupa? Huminto ang tiyanak sa harapan nila. Ang kanyang mga matang itim ay tumitig ng direkta sa kanilang mga mata at sa loob ng mga mata na iyon, nakita nila ang lahat ng sakit na nararamdaman niya, ang pag-iisa, ang sakit ng pagpatay sa kanya, ang pagkawala ng pag-asa na mabuhay at ang walang katapusang galit na bumubuo sa loob niya sa loob ng pahabang panahon na siya ay nakabaon sa dilim. Ang kasalanan ninyo ay hindi matatanggal sa pamamagitan ng paglilibing sa akin, sabi ng tiyanak at bigla itong tumalo ng mabilis. Sa isang iglap, nasa harap na ito ni Ray at ang kanyang matatalim na ngipin ay humawak sa balat ng leeg ng binata. Napasigaw si Ray ng malakas, ngunit ang kanyang sigaw ay agad na naputol. Ang mga ngipin ng tiyanak ay tumusok ng malalim sa kanyang laman at ang mainit na dugo ay nagsimulang dumaloy ng mabilis. Ang tiyanak ay hindi kumakain tulad ng isang normal na nilalang. Ito ay sumisip-sip ng buhay ngunit sa bawat pagtusok ng kanyang mga ngipin, ang laman at buton ni Ray ay nagsisimulang magbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at maputla, ang kanyang kalamnan ay natutuyo at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mawala ng liwanag. Gusto niyo ba ng katapat? Tanong ng tiyanak habang patuloy na kinakain ang katawan ni Ray. Ang kanyang boses ay naging mas malakas at mas nakakatakot na parang galing ito sa libu-libong boses na nagsama-sama. Ibibigay ko sa inyo ang katapatan na hindi ninyo inaasahan.
ang katapatan na magpapaalala sa inyo sa buong buhay ninyo, kahit wala na kayong buhay, sa kung ano man ang inyong ginawa. Dahil sa takot at sakit, tumakbo si Wilma palabas ng bahay. Pumunta siya sa paaralan, ang lugar kung saan siya tinitingala, kung saan siya ay may mataas na posisyon, at kung saan ang lahat ay naghahangad ng maging katulad niya. Akala niya ay doon siya ligtas. Akala niya ay sa gitna ng maraming tao, hindi siya maaaring saktan. Ngunit nagkamali siya. Nang makarating siya sa paaralan, napansin niya na kakaiba ang paligid. Ang mga estudyante at guro ay nasa kanilang mga pwesto, ngunit walang sino man ang gumagalaw. Nakatayo sila ng tahimik, nakatitig sa harap, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay. Parang mga manika na walang isip. Ang silid-aralan ay puno ng katahimikan na mas nakakatakot pa kesa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumabas ang tiyanak mula sa dilim ng pasilyo. Ngayon, hindi na ito mag-isa. Sa likod nito ay may marami pang ibang tiyanak, mga sanggol na namatay din sa parehong paraan tulad niya, mga sanggol na itinakwil, pinatay at itinapon ng kanilang mga magulang. Lahat sila ay may parehong anyo, mga balat na maputla at may mga sugat, mga mata na itim at nagniningning, at ang mga ngipin na matatalim na parang karayom. Lumapit sila kay Wilma, at ang bawat hakbang nila ay nagiiwan ng mga bakas ng dugo at sunog sa sahig. Ikaw, sabi ng pinakamalaki sa mga tiyanak, ang kanyang sariling anak. Ito ang parusa para sa lahat ng mga tulad mo. Para sa mga nagpapanggap na mabuti, ngunit sa loob ay puno ng kasakiman at takot. Para sa mga inaalala lamang ang kanilang sariling pangalan kesa sa buhay ng mga nilikha nila. Dinala nila si Wilma sa auditorium, ang lugar kung saan siya ay madalas na nagtatanghal, kung saan siya ay tinutulungan ng lahat, at kung saan siya ay tinuturing na pinakamahalagang tao. Ngayon, ang lugar na iyon ay naging isang lugar ng takot at paghihirap. Itinaas siya ng mga tiyanak sa gitna ng entablado. Ang lahat ng mga estudyante at guro ay nakatayo sa paligid, nakatitig sa kanya, ngunit walang nagagawa. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Parang sila ay naging mga saksi lamang sa parusang ibinibigay sa kanya. Gusto mong maging perpekto? Tanong ng tiyanak habang dahan-dahang hinahawakan ng tiyan ni Wilma. Ang kanyang mga kamay ay may matatalim na kuko na tumutusok sa balat ng dalaga na nagdulot ng matinding sakit. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging perpekto. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanang itinatago mo sa lahat. Dahan-dahang hinukay ng tiyanak ang tiyan ni Wilma. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy ng mabilis na tumalsik sa entablado, sa mga pader at sa mga damit ng mga taong nasa paligid. Ang tunog ng paghukay ay parang pagputol ng kahoy at amoy ng dugo at laman ay umaalingaw-ngaw sa buong auditorium. Habang ginagawa ito ng tiyanak, nagsimulang magsalita ang lahat ng mga tiyanak sa iisang boses. Ikaw ay nagnanais ng katanyagan. Ikaw ay nagnanais ng yaman. Ikaw ay nagnanais ng paggalang, ngunit ang lahat ng iyon ay nakuha mo sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Ang katotohanan na ikaw ay isang mamamatay tao. Ang katotohanan na ikaw ay isang takot na nilalang na hindi karapat-dapat sa anumang paggalang. Sa bawat salita, mas lumalala ang sakit na nararamdaman ni Wilma. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas, at ang kanyang mga luha ay tumutulo ng mabilis, na naghahalo sa dugo na tumatalsik sa kanyang muka. Sana ay maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko, bulong ng tiyanak, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na bagay mula sa loob ng tiyan ni Wilma. Ito ay isang bagay na mukhang buhay pa, ngunit puno ng dugo at may mga marka ng pinsala. Sana ay nararamdaman mo ang pag-iisa na naramdaman ko. Sana ay naramdaman mo ang pagkawala ng pag-asa na naramdaman ko noong ako ay namatay. Itinuro ng tiyanak ang maliit na bagay sa harap ng lahat. Ito ang iyong anak, ang iyong pinatay, at ngayon, ikaw ay sasama sa kanya. Hindi ka na magiging isang sikat na estudyante. Hindi ka na magiging mayaman. Hindi ka na magkakaroon ng anumang pangalan na tatalakayin ng sino man. Ikaw ay magiging isa lamang sa amin. Isa sa mga nilalang na naghihikante sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Dahil sa matinding sakit at takot, nagsimulang magbago ang katawan ni Wilma. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at maputla. Ang kanyang mga mata ay naging itim at maningning, at ang kanyang mga ngipin ay nagsimulang lumaki at maging matatalim. Ang kanyang buhok ay naging manipis at maputla, at ang kanyang katawan ay naging maliit at mahina, tulad ng isang sanggol, tulad ng kanyang anak. Ngayon, sabi ng tiyanak habang hinahawakan ng kamay ni Wilma na ngayon ay may mga mahahabang kuko na rin.
Ikaw ay magiging katulad ko. Ikaw ay magiging isa sa mga tiyanak. At magkasama tayo maghihiganti sa lahat ng mga magulang na nagtatakwil sa kanilang mga anak. Sa lahat ng mga taong nagtatago ng kanilang mga kasalanan. At sa lahat ng mga taong nag-iisip na ang kanilang sariling kapakanan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng iba. Mula noon, ang lumang paaralan ay hindi na muling ginamit. Sinasabi ng mga taong nakatira sa paligid na kapag gabi na, kapag ang buwan ay nasa gitna ng langit, maririnig nila ang mga iyak ng mga sanggol na galing sa loob ng silid-aralan at auditorium. May mga nagsasabing nakikita nila ang mga maliliit na anino na tumatakbo sa mga pasilyo na may mga matang itim na tumitingin sa kanila mula sa dilim. At kapag may mga magulang na nag-iisip na itapon at puksayin ang kanilang mga anak dahil sa takot o kahihiyan, ang mga tiyanak ay lumalabas. Sila ay naghihintay sa mga lugar na madilim at liblib, naghihintay na parusahan ng mga taong nagkakamali at nagtaksil sa kanilang sariling dugo. Ang kwento ni na Wilma at Ray ay hindi lamang isang kwento ng takot. Ito ay isang paalala na ang bawat gawa, gaano man ito kadilim o itinago, ay may kapalit. Ang kasalanan ay hindi kailanman makakalimutan at ang paghihiganti ay laging darating. Hindi sa anyo ng isang tao kundi bilang ang katotohanan na hindi mo maitatago magpakailanman. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa at ang mga kasalanan mo, sila ang nakakakita, sila ay nakikinig at darating ang araw na magbabayad ka para sa lahat ng inyong mga ginawa. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawangkathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!